Hello Kathden fans! Ito na nga ha, post ni Mami Min at saka ni Kath mga kasumbrers. Unahin, sobrang nakakaiyak tong kay Mami Min, no? Unahin ko muna itong kay Ma'am Kath at saka kay Sir Alden na post sa Instagram mga kasumbrers. So si Sir Alden ay bumati, no, ng happy birthday mga kasumbrers sa isa sa kanyang mga tropa pips, no? Hindi ko alam kung anong pangalan nito, si Prince Benmar lang yung kilala ko dito mga kasumbrers. Tapos si Ma'am Mitch Oliva, tapos yung baby na hawak niya, ito yata yung baby nung may birthday mga kasembreros, no? Pero matagal na tong picture na ito mga kasembreros, parang nagninong yata or matendang celebration si Sir Alden dito. Oo, tapos parang sa Batangas, hindi, parang sa Batangas yata, pero yun, umattend siya dito ng isang event mga customers. It's either birthday or binyag or tawag dito or basta may occasion to mga kasembreros eh. So ito yung magtutropa mga kasembreros. And then si Ma'am Catherine nag-post, no, yung Nutri-Chunks mga kasembreros ng bagong endorsement video mga kasembreros. So may aso-aso si Ma'am Catherine mga kasembreros. So sabi niya ito, for 4 bundles of joy, it all starts with Nutri-Chunks high protein puppy dog food. Nutri-Chunks for puppies, love in every meal. Sabi niya gano'n mga kasembreros, no? Tapos of course ay kulay blue ang suot ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ito kasi yung color motif ng Nutri-Chunks na white and blue mga kasembreros. So favorite color ng Kathden or ni Sir Alden ito mga kasembreros. And then ito, yung post ni Sir Alden sa kanyang Instagram, itong this is my vibe. Tapos through dark forests mga kasembreros, no? Tapos may mga falls and yung peaceful yung environment mga kasembreros. So alam naman natin Sir Alden ay talagang gustong-gusto niya yung tahimik na lugar mga kasembreros at saka spacious, no? So baka mamumundok na naman si Sir Alden mga kasembreros. Abangan natin yan sa mga susunod niyang mga post mga kasembreros. And then ito, so finals na pala ng Stars on the Floor sa Sabado. Nag-post si Sir Alden sa kanyang IG story, sabi niya 3 days before the final dance battle, no? Finale Saturday 7:15 PM, Stars on the Floor mga kasembreros. So aabangan din natin ito, no? So parang bilis lang, no? Parang kailan lang interview nila tapos ngayon ay patapos na mga kasembreros. So aabangan natin yung next project ni Sir Alden. Ano naman kaya, no? Yung kanyang next project. Kasi yung teleserye at saka teleserye na sinasabi niya, next year pa yun eh, no? Baka ngayon ay magpe-prepare siya ng kanilang concert ni Ma'am Jonalyn Viray, no? Kasi sa November 8 na yun mga kasembreros. Pero kung sanay na naman si Sir Alden sa mga ganitong event ay tapos hindi naman siya yung main na magko-concert ay baka isang linggo lang ang practice nito ay pwede na mga kasembreros. Tapos the rest ay tingnan natin kung ano naman ang gagawin ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. Sobrang busy niya ay tawag dito, baka nakakalimutan na niya mag-me time minsan. So baka mamumundok or magbabakasyon ng saglit si Sir Alden mga kasembreros. And then ito, next item natin mga kasembreros, nag-post siya, no, ng mask, tapos yung white flower, no, na kanyang endorsement nga mga kasembreros, no. Tapos para mag-picture frame, something like that, no. Tapos may white flower of course, and then mask na kulay blue mga kasembreros. So siguro ay part ng kanyang brand endorsement ito, no? Kasi nag-post siya ng white flower sa kanyang Instagram story mga kasembreros. And then ito, so pinost, sige, okay, ito nang kaya mamimina tayo mga kasi sobrang nakakayak ito, no? Ito yung mga pictures na hindi kasama doon sa video na pinakita natin nung pumunta sila sa Cebu mga kasembreros. So nakita niyo dito yung mga tao man lang sa tent. Tapos yung iba ay talagang as in nakaka-touch na nakakaiyak mga kasembreros. So kung tayo ngayon ay may bahay tayo na tinitirhan,
sila ay talagang nagtitiis, no, sa mga barong-barong, sa mga tents, sa mga trapal, no, sa kung saan mang pwedeng matulugan lang mga kasembreros, no, talagang nakakaantig ng puso ito mga kasi meron pa dito yung iba nasa gilid ng kalsada, yung mga bata parang nagpapahinga sila mga kasembreros, yung iba kasi nasira talaga yung mga bahay nila, talagang sobrang nakakaantig na nakakaiyak ito mga kasembreros, no. Siguro na feel nila yung talagang kasi nandun yung compassion, no, nandun yung humanity or kindness ni na Mami Min mga kasembreros, and of course Ma'am Kath, no. Kasi yung values talaga ay na-foster or matatag sa Bernardo family mga kasembreros. So ito yung mga time na, ito yung ibang kuha nila na hindi kasama doon sa video na finlash natin nakaraan. Ito po ay Instagram story ngayon ni Instagram post talaga ni Mama Min mga kasembreros. So may mga ano din dito na need food and water, no. Grabe, talaga nakakaiyak mga kasembreros kasi yung mga bata, alam mo yung mga bata na nasa gilid ng highway tapos hihingi ng pagkain at tubig, na parang iniisip mo parang sa lang sila na dati parang nakita mo lang sa ibang bansa, no, saan nga ba yun dati, sa Hawaii ba yun, hindi, basta sa yun, sa Dominican Republic, parang sa ibang bansa yun na isla rin siya, no, na dinaanan ng bagyo na sobrang lakas, kung kaya ay grabe yung yung dilubyo, at saka parang ganun yung eksena, no, na parang yung mga bata, yung mga tao ay nasa gilid ng highway para humingi ng pagkain at tubig mga kasembreros. So sobrang nakaka-touch talaga ito at saka nakakaiyak mga kasembreros, no. Pero let's pray for alam kong unti-unti nang babangon ang taga Cebu mga kasembreros, especially sa Bogo. And let's continue praying kasi parang mayat-maya yung aftershock para dun sa Bogo, Cebu, no. Parang hindi pa tumitigil talaga yung earthquake doon mga kasembreros. Parang meron pa talaga siyang mga aftershocks mga kasembreros, kasi may nakita ako mga vloggers and TikTok content creators din na nagpo-post na ganito ganyan, may aftershocks and so on. So sa post ni Mami Min ay meron siyang caption dito, no. Sabi niya dito ay sobrang nakaka-touch ito mga kasembreros. Sabi ni Mami Min sa kanyang post ay bayanihan for Cebu. Our heartfelt thanks to our dear friends, brand partners, fans and supporters of Kath for coming together in our little way to promote bayanihan during this time of need. Our kabayans in Cebu have been deeply affected by the recent earthquake. Many have lost their livelihood, homes, and even loved ones. It's truly heartbreaking to see their suffering. The trauma, especially among children who continue to experience the tremors, is unimaginable. We appeal to everyone, let's continue to help in any way we can, no matter how small. Every act of kindness makes a difference. Together, let's bring hope, comfort, and strength to our fellow. So, yun talagang nakakantig ng puso ito mga kasembreros, no? And talagang alam kong we are positive and hopeful, no, na talagang makakabangon ang mga apektado ng kalamidad, hindi lamang sa Cebu kundi sa lahat ng parte ng ating bansa mga kasembreros. And then ito, no, so yun po, no, last item po natin itong kay Sir Alden, no, na post niya sa kanyang Instagram story ay pinost niya ulit yung kanilang picture sa Vivo na V60 mga kasembreros. Palagay ko may schedule talaga sila nito mga kasembreros sa pagpo-post, no, ng kanilang brand endorsements. Kasi parang one time nakita ko yung instruction din sa iba na gantong oras magpo-post na gantong oras. So parang ganun siya mga kasembreros. So kasama sila dito si Ma'am Ann, Ma'am Marian at saka si Ma'am Maine Mendoza mga kasembreros. So ito siya. Alright, so yun actually sa ating Kathleen items Sana po ay pakinggan po natin ang Word of God. Today is October 15, 2025, Wednesday na po. Blessed Wednesday evening po sa bawat isa. Sana po ay pakinggan po natin ang ating napakagandang Word of God.
At para po sa ating Word of God is sobrang ganda po nito ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po, Tinitimbang ni Lord. Proverbs 21 verse 2, Every way of a man is right in his own eyes, but the Lord weighs the heart. So, tinitimbang ng Panginoon. So, ang tao, parang ganito yan mga kasembreros, tama yung intention natin or tama yung ating ginagawa. Kunyari, naghuhugas tayo ng plato. Tama naman, naghuhugas tayo ng plato or nagtatrabaho tayo. Pero yung puso natin ay nagrereklamo. Ako na naman naghuhugas ng plato, ako na naman naglinis, ako na naman dito. So nagtatrabaho ka, sinusunod mo yung magulang mo for example, pero nagrereklamo yung puso mo. So parang ganito yung simpleng example dito mga kasambreros ng salita ng Panginoon, no, na sinulat niya King Solomon sa Proverbs 21:2. Parang parang sinusunod yung asawa mo for example, pero nagrereklamo naman yung puso mo. So ito yung sasabi na mas tinitimbang ni Lord yung intention ng puso, yung kondisyon ng puso kaysa dun sa ginagawa nating hakbang. Kasi kahit na simple lang yung ating ginagawa, kung masaya naman tayo at saka kinadalak natin yung ating ginagawa, no? Talagang sinusunod natin kunwari yung ating magulang o yung taong nagutos sa atin, especially no, ang Panginoon mga kasembreros, ay yun ang mas mahalaga sa Panginoon. And lahat ng ginagawa natin ay kung parang puso ang labanan mga kasembreros. This verse from Proverbs points to the idea that human beings often believe they are making the right decisions or following the right path based on their own reasoning and understanding. However, the verse also reminds us that no matter how sound we believe our intentions and actions to be, it is ultimately God who truly knows and examines the depths of our hearts. So yun nga mga kasembreros, no, kahit na gaano man kaganda, gaano man ka-excellent or outstanding ang ating ginagawa, ang Diyos natin ay ini-examine, no? Kumaga pa, meron siyang telescope mga kasembreros. Actually, alam na alam ng Panginoon, no? Yung mga ginagawa natin ang laman ng puso natin because He is an all-knowing God mga kasembreros. He is an omniscient God mga kasembreros. So ang verse na ito ay talaga nag-challenge sa atin na we have to look beyond our own perceptions and ideas of what is right and to consider the ultimate truth that only God can fully discern our intentions and motivations. So reflecting on this verse can lead us to introspection and self-awareness. So talaga maging aware tayo mga kasembreros, especially yung pagsunod sa salita ng Panginoon. Talagang yun ang number one mga kasembreros na kahit nasabihin natin na nag-worship tayo, kahit sabihin natin na nanalangin tayo, tapos yung puso naman para natin na napipilitan lang, parang mali yung intention ng ating kunwari, nananalangin tayo na sana mamatay na si ganito, sana ma-failure na si ganito, sana so parang yung intention natin ay nananalangin tayo pero parang mali yung intention ng ating puso, mali yung intention ng ating panalangin. Yung reason, yung dahilan ng ating pagpapanalangin mga kasembreros ay mali. So, tinitimbang talaga iyon ng Panginoon mga kasembreros. It urges us to assess our own intentions, biases, and desires, and to question whether they align with God's will and righteousness. It prompts, or yung verse na ito nagpa-prompt sa atin, na i-consider natin na hindi lamang yung outward appearance ng ating actions, but also, and more importantly, ay yung purity ba, at saka sinseridad ng ating puso behind those actions. Kasi nga, mas tinitimbang ng Panginoon mga kasembreros. Lahat pwede natin gawin, especially kapag tama, act of kindness, nagbibigay tayo pero nagrereklamo naman. So ganun mga kasembreros, and ang Diyos natin na nagbabala, na kapag tayo inagbigay, especially sa ating mga offerings, ay talagang dapat nasa puso, willingly, voluntarily yung ating pagbibigay mga kasembreros. Kasi kahit na nagbibigay nga tayo ng malaking amount or ng mga material things, tapos yung ating puso naman ay parang nag-hold back, parang ayaw naman pala natin dapat, parang napipilitan tayo. So much better na wag nilang magbigay kaysa sa napipilitan mga kasembreros, kasi tinitimbang talaga ng Panginoon ang puso ng mga tao, mga kasembreros, ng lahat tayo. Do we act out of selfishness, pride, or genuine love and compassion? Are we seeking to please ourselves or to honor God? These questions encourage us to cultivate humility, seek divine guidance, and strive for authenticity and integrity in all aspects of our lives. So ang Proverbs na ito ay talagang universal and timeless mga kasembreros,
na kung saan tayo po ay ina-urge talaga na yung puso natin dapat ayos as we are doing something for God and something for people, no? Kagaya ng sinasabi sa Jeremiah 17:9-10, na kumapang yung ating puso kasi ano yun deceitful. Yung ating puso ay mapanlinlang mga kasembreros. So kung kaya ang puso natin dapat iniingatan natin mga kasembreros, wag natin siyang hayaang mapuno ng basura, mapuno ng galit, mapuno ng unforgiveness, no? Hindi tayo nagpapatawad, wapa yung mapuot, yung mga dati mo pang kagalit, talagang hanggang ngayon kagalit mo pa. So parang yung puot mo dati 10 years ago pa yan, naku talagang siguro pa nag-ugat na yan, tsaka namunga na kasi nga 10 years kapag ang isang puno ay isang halaman ay tumagal na lang ganyan, dinidiligan mo pa ng puot, ng inggit, mga kasembreros ay talagang siguro namunga na yan ng iba pang kasalanan. Truly seeking God's will in our actions requires us to humble ourselves before Him, recognizing that our limited understanding may not always align with His perfect plan. It involves a conscious effort to seek His wisdom and guidance in every aspect of our lives, trusting that His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. So tama mga, walang kapantay na yung thoughts, yung plano, yung if we know good for ourselves, God knows far beyond what's best, what's excellent for us mga kasus than we do for ourselves. So ganun mga kasus, as the heavens are high above the earth, ay ganun katindi ang kanyang awa, ang kanyang hindi kayang sukatin no? Yung kaalaman, yung wisdom, yung counsel, kasi nga Diyos siya mga kasus, tayo ay tao lamang. So pag sinabing tao, limited tayo. Pag ang Diyos naman ay unlimited, no, infinite mga kasembreros. It involves sabi dito, when we actively seek God's will in our actions, we demonstrate our faith and reliance on Him to lead and direct our paths. Reflecting on the message of Proverbs 21 verse 2 reminds us that seeking God's will is not just a one-time decision, but requires continuous, intentional effort in our daily lives. It prompts us to examine our motives, decisions, and actions, ensuring that they are aligned with God's purpose and direction for us. So, ang bottom line dito, lahat ng ginagawa natin dapat mag-glorify. Kung nga pa parang nakasentro at saka yung final na destination at saka final reason, final cause ng ating ginagawa ay ang Panginoon. So bakit tayo tatrabaho? To glorify God, to help our family, no? Para tulong sa pamilya, and of course, no, para tuparin ang salita ng Panginoon, no? By giving offering, or of course, no, kasi ang pamilya, for example, ay kapag hindi tayo nagsusupport mga customer, especially kapag believer na tayo, ay mas worse pa tayo no, sa mga unbelievers ng Panginoon kung tayo po ay hindi nagsusupport sa ating pamilya. So, yung pinaka bottom line talaga dito, yung purpose ba at saka direction ng ating buhay ay ang Panginoon. So, no more, no less. Yes, we have families, we have children, we have spouses, no, we have family members to support. But more than that, kasi hindi lang naman, yung purpose ng buhay, hindi lang naman magkaroon ng pamilya, hindi lang para magkaroon ng anak, or ng apo, or ng magiging manugang, and so on. So, there is, mas malalim na reason kung bakit nag-exist ang tao. That is, to love God with all our heart, mind, soul, and strength, and love our fellow people as we love ourselves. So, ganun siya mga kasembreros. So, imagine natin na yung ating buhay dito sa mundong ito ay mas malalim na reason, and that's always connected and going back sa ating ultimate creator, which is God mga kasembreros. So right, napakagandang verse na ito, no? Pero in the meantime, ayan lamang mga kasembreros, no, sa ating Word of God. Sana po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and wisdom mga kasembreros that aligns our will to God's will mga kasembreros. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, pa alam po.